Part 1. Paano kung ang dating tinitingala at kilala sa lipunan ay biglang bumagsak sa isang iglap? Gaya ng kwento ni Glyza. Sunod sa layaw, lahat ng bagay ay nakukuha ngunit hindi niya inaasahan na lahat ng mayroon siya ay biglang mawawala. Dahil hindi matanggap ni Glyza ang nangyari sa kanyang pamilya, kaya pilit pa rin siyang nagpapanggap na mayaman. Ang rason niya, hindi naman magtatagal at yayaman uli siya dahil sisiguraduhin niyang mayaman ang kanyang mapapangasawa. Mataas ang pamantayan niya sa pagpili ng mapapangasawa. Gwapo, may magandang trabaho, at mataba at malaki ang laman ng bank account. Nagiging praktikal lang siya sa buhay, ika nga. Kaya naman panay ang pakikipag-text ng dalaga sa mga rich and eligible bachelors. Pero puro palpak ang mga nakikilala niya, hanggang sa makita niya si Adam Mondragon. Nasa binata lahat ang pamantayan na hinahanap niya sa isang lalaki. Anong magiging hakbang niya para mapaibig ang binata? Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din po ng subscribe button. Gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pinagdikit ni Glyza ang mga labi para magpantay ang pagkaka-apply ng lipstick. It produced a smacking sound. Labas tayo mamaya, Tasha ha? Aniya sa kaibigang Becky. You're living a queen's lifestyle with a peasant's pay. Komento ng kaibigan. Tinaasan niya ito ng mga kilay. Masama bang magkaroon ako ng social life? Hindi, kaya lang. Kakapiranggot lang ang sweldo mo para bumili ka ng kung ano-anong luho, no? Tulad niyang lipstick na yan. Pagtatalak nito, sabay turo sa lipstick na hawak niya. Anong luho dito? Inilapit ni Glyza sa mukha ng kaibigan ng lipstick. Ako nga hindi makabili niyan. Iningusan siya nito. Dapat lang na hindi ka bumili nito dahil lalaki ka. Oh, really? Parang naiskandalong sabi ni Tasha. Maluloka ako sa'yo, babae ako, babae. Maarting wika pa nito sa kanya. Natawa naman si Glyza sa itsura ng kaibigan. Nahawa ito, nakitawa na rin sa kanya. Maya-maya ay nagseryosong muli. Pero hindi nga, Glyza. Mag-ipon ka naman kahit kaunti. Tulad niyan, niyayaya mo na naman akong lumabas mamaya. Hindi pa man ubos na naman ang sweldo mo. Sumimangot siya. Sabihin ng masama siya. Sabihin ng materyosa. Pero iyon ang nakasanayan niyang buhay. Ano naman ang magagawa niya? Bago naghirap ay isang spoiled brat si Glyza na nakukuha ang bawat gustuhin. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho siya bilang server sa isang sikat na restaurant. Aminado siya na tama naman si Tasha. Gusto niya magbuhay reyna kahit kakarampot lang ang kanyang sweldo. Sa totoo lang, hindi naman ibig sabihin ng kakarampot ay maliit ang kanyang sinasahod. Mas mataas naman kesa sa itinakdang minimum wage ng gobyerno ang sweldo niya. Bukod pa roon ang natatanggap na tip mula sa mga customer. Pero hindi pa rin yun sapat para sustentuhan ang uri ng lifestyle niya. Glyza was used to great things. Tanging siya lang siguro sa pinagtatrabahuhan ng nalibot na halos ang buong mundo. Her story was sad. Parang pampelikula. 3 years ago habang nasa Seattle at minamaster ang tamang pag-order ng kape. Habang sinasabi ang mga salitang one mocha half and half. Make that a tall skinny. Ay unti-unti na palang nauubos ang kayamanan ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Habang dinadalaw ni Glyza ang puntod ng mga sikat na rock icons at walang pakialam na naglulustay ng pera ay nakikipaglaban na pala sa cancer ang kanyang daddy. It was ironic na habang nakatunghay siya sa puntod ng mga paboritong musician, ay umiiyak na pala sa sama ng loob ang kanyang mommy sa Pilipinas dahil tuluyan ng iginupo ng cancer ang kanyang ama. Nang matuklasan niya na wala ng laman ang kanyang account, inis na bumalik siya sa Pilipinas. Ganun na lang ang pagkabigla ni Glyza sa sumalubong na balita sa kanya. Wala na ang kanyang daddy. Wala nang laman ang kanilang mansyon. Wala na ni isang kasambahay. Her heart was broken into tiny little pieces when she saw her mother. Nagmukhang mas matanda ng 20 taon ng kanyang mommy sa tunay na edad. She was guilt-stricken. Hindi niya nagawang tawagan man lang ng mga magulang at ipaalam kung nasaan siya dahil lang sa nag-e-enjoy pa siya. Nainis na siya nang malamang walang laman ang kanyang account. With her father's death, all the luxury she once enjoyed went with him down the grave.
Nalaman ni Glyza na naubos na pala ang lahat ng ari-arian nila dahil sa pagpapagamot ng kanyang ama. Bukod pa sa malaki na palang pagkakautang ng ama sa bangko. Dahil nalulung sa pagkakasino, bago pa man natuklas ang malala na ang kanser sa baga. Inilit ng bangko ang lahat ng kanilang mga ari-arian. 100,000 piso ang natira sa kanilang mag-ina. Bukod sa kanyang alahas na mabuti at nadala niya sa ibang bansa nang magliwaliw siya. Dahil clueless silang mag-ina sa patakaran ng mundo, nalustay nila ang pera. At kalahati ng kanyang mga alahas, nagbigay si Glyza ng down payment sa isang condominium unit sa Makati. Sa pag-aakalang matutulungan siya ng mga kaibigan at sa proseso ay masusuportahan niya ang kanyang ina. After all, marami siyang kaibigan sa alta sosyedad. How naive she has been. Lahat ng nilapitan ay hindi siya tinanggap. Hindi kasi siya nakatapos ng kolehiyo. Hanggang 3rd year lang ang kanyang inabot. Tinamad kasi siya kaya nagdesisyong tumigil na sa pag-aaral. Sa halip ay pag-e-enjoy sa iba't ibang bansa ang kanyang inatupag. Huli na para pagsisihan ng mabilisang desisyon. Ibinenta ni Glyza ang kanyang mga alahas para may ipantusto sa kanilang mag-ina at para patuloy na makapagbayad sa kondominium. Hanggang sa maisip na kahit na ano ang kanyang gawin, hindi niya mababayaran ang kondo. Tinangka niyang bawiin ang ipinang down payment sa condo unit pero hindi na iyon nabawi. Napilitan silang lumipat sa mas affordable na tirahan. Ayaw man ay napilitan siya magtrabaho bilang server. Hindi lang minsan na may nakita siyang dating kakilala at kaibigan doon. Hindi nagtagal ay nasanay na rin siya kung hindi iniisnab ay pinagtataasan siya ng kilay ng mga ito. Glyza didn't care anyway. Hindi naman siya natulungan ng mga ito noong gipit na gipit siya. Gayunman hindi maalis sa sistema niya ang nakasanayang luho. Wala siyang ipon dahil kalimitan ng nauubos ang kanyang pera sa designer clothes and shoes. Maging ang panloob niya ay Victoria's Secret ang tatak, kung hindi man Marks and Spencer. Panay mamahalin din ang toiletries na kanyang gamit. Lipstick pa lang niya ay nagkakahalaga na ng 700 pesos. Dahil siguro sa likod ng kanyang isip, ay nandoon ang pangarap na maibabalik ang dating buhay, ang dating karangyaan. Sa likod ng kanyang isip, itinuturing niyang puhunan ng lahat ng binibili para sa sarili. Ang plano niya ay mamingwit ng isang mayamang lalaking magbabalik ng nakasanayang buhay. Glyza wanted to revive all the Mendoza's lost glory. Gusto niya na makitang muli ang kanyang ina na nagpapalipas oras sa pag-gardening. Hindi iyong palaging may band-aid ng mga daliri dahil kahit hindi sanay magluto ay nagpipilit ito para makatulong sa mga gastusin sa bahay. Sa kasalukuyan nagbe-bake ng kung ano-anong sweets ang kanyang ina. Para sa kanya ay walang masama sa kanyang pangarap. Bakit? Bawat taon naman ay may pangarap. Nagkataon lang na ang kanya ay maibalik sa dati ang buhay. Oh, wala kang masabi no? Untag ni Tasha sa kanya. Hindi hamak na mas mataas ang sweldo ng kaibigan kesa sa kanya dahil manager ito. Self-made man si Tasha. May kaya rin sa buhay ang pamilya. Pero dahil hindi matanggap ang kasarian ay itinaboy ng pamilya. Sa sariling sikap ay nakaipon ito. Sa kasalukuyan ay may hinuhulugang townhouse sa isang exclusive subdivision si Tasha. Kahit manager niya ito, walang namamagitang mataas na pader sa kanila. Magkaibigan ang turingan nilang dalawa. Ay nako, bakit ba? Masama ba? Inis na pakli ni Glyza. Sa sensitive ang skin ko, hindi pwede ang basta-bastang products. Katwiran niya. Saka ano bang masama kung yayain kitang mag-resto bar mamaya? Hindi ka ba nagsasawa na araw-araw nandito tayo? Magkanong nagagastos mo bawat labas, aber? Usisa ni Tasha, nakataas ang mga kilay. So? Malaki naman ang SC ko ngayon, no? Katwiran niya. Kung iniipon mo na lang ba yung service charge mo, di baka may ipon ka na sa bangko. Giit ng kaibigan. Hindi ko na kailangan mag-ipon. At bakit? Dahil makakakita ako ng Prince Charming na mag-aahon sa akin dito. I will become the princess that I once was. Noon tumunog ang timer. Hudyat na tapos ng kanilang 15-minute break. Paano? Mamaya ha? Punta tayo sa Malate. Sige na. Pakiusap pa ni Glyza. Ano pa nga ba? Nakangiti nang sabi ni Tasha. Yes. Kung titingnan si Glyza walang mag-aakala na isa siyang server sa isang restaurant. Dahil gimmick night, casual na spaghetti strap cotton blouse ang ipinanloob sa isang fit na denim pants. At mamahaling leather shoes ang kanyang get-up. Taglay niya at alam na kailanman ay hindi mawawala ang sophistication. Ano man ang mangyari. Sa simpleng ayos ay mababakas pa rin ang dating siya. Hay, maarting sabi ni Tasha nang makita siya.
Francesita ever. Natawa siya. Ever. Tara na. Pumasok na sila sa loob ng sala. Isang restaurant sa Malate. Nakagawian na nilang doon mag-dinner bago mag-bar hopping. Walang pakialam si Glyza kahit maubos ang kanyang budget. Basta magawa ang nakasanayan. Siguro paraan niya yon para makalimutan na mula sa pagiging Class A ay bumagsak sa pagiging Class C ang estado niya sa lipunan. Class D pa nga kung tutuusin. Kung hindi maglalalabas baka kinain na siya ng lungkot at bitterness. Besides, ang mami pa niyang nag-e-encourage sa kanya na lumabas-labas. Minsan naisip niya na pareho lang siguro sila ng intensyon. Pagkatapos umorder ay nagkwentuhan sila ni Tasha. Gusto niyang kaibigan dahil may ginintuan itong puso. Yes, he would always tell her to save, pero nauunawaan siya nito. Hindi katulad ng mga dating kaibigan na itinakwil siya nang maghirap sila. San tayo? San ba? After? Tanong ni Tasha. Mag-library naman tayo, Ning. May show si Peter Luna, please. Pakiusap nito. Kaya lang naman, Neng, siksikan doon. Paano tayo makakamit ng paldong papa? Hay nako, sumimangot ang kaibigan. San na naman? Natawa si Glyza. Sige na nga, mag-library na kung magla-library. Ngumiti naman si Tasha. Dapat lang, pagbigyan mo naman ako minsan, no? Nung dumating ang kanilang order, panay pa rin ang kwentuhan nila habang kumakain. Ewan ko ba naman sa'yo, Glyza? Paano kung hindi mag-work yung Prince Charming project mo? Sigurado ako mag-work yun, Tasha. Puno ng tiwala na sabi niya. Inilabas pa niya ang cellphone at ipinakita ang phone book. See? Kita mo kung gaano na karami mga papa na nagkakagusto sa akin? Isa sa mga yan, Tasha, ang mag-aahon sa aming mag-ina sa hirap. That's for sure. Inagaw ni Tasha ang kanyang cellphone. Pasaway ka talaga? Ngayon mo lang ipinakita sa akin to, ah. Nakasave sa cellphone ng mga eligible Prince Charming to be ni Glyza. Hindi siya nangingiming ibigay ang kanyang number kapag may 3 pamantayan na ang nanghihingi niyon. Ako pa? Bahagya pa niyang itinaas ang noo. Hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo? Humalakhak si Glyza. Wala ka bang tiwala sa akin? Wise to. Itinapat niyang hintuturo sa sentido. I know how to play, Tasha. Hinding-hindi ako maaagrabyado. Saka 2 pa lang naman dyan ang nakadate ko. Yung iba, no pansin sa akin. Kapag alam kong medyo iyon lang ang gusto, drop agad. Paliwanag niya. Tumawa rin ang kaibigan. Kung sa bagay. Kasi naman ang ganda mo, Neng. Marami tuloy ang nagkakamali. She wasn't offended. Tanggap niya ang katotohanang may intention siya na masasabing hindi kagandahan. Pero hindi siya nakokonsensya. Kung sakasakali man na makatagpo siya ng lalaking nagtataglay ng gusto niya, ay sisiguraduhin niyang hindi ito maaargabyado. She would play the role of a perfect wife. Siguro nga sa paningin ng ibang tao ay mababaw siya. Pero ilang porsyento ba sa mundong mga babaeng katulad niya? Siguro totoo ang salitang pag-ibig. Pero mapapakain ba siya niyon? Maibibigay ba ng pag-ibig ang kanyang ambisyon? Makikita ba niya ang kanyang mami na prenteng namumuhay dahil sa pag-ibig? Kaya ipinangako niya sa sarili na ang mamahalin niyang lalaki ay mag-aahon sa kanila sa hirap. Hindi siya maaaring ma-in love sa isang lalaking hindi nagtataglay niyon. Ano man ang mangyari. Glyza, na-notice ko lang, hawig mo yung actress na si Heart Evangelista? Sabi ni Tasha na ikinangiti ni Glyza. Napapangiti si Glyza habang binabasa ang message ni Nathan. Isa ito sa kanyang mga prospective papa. Nakilala niya si Nathan nung lumabas sila ni Tasha at ngayon ay parang hindi na ito nauubusan ng load kung mag-text sa kanya. Bilib ka agad siya sa lalaki. Halata sa mga message ng binata na matalino ito, bukod sa may sense of humor. At ang pinaka-importante, taglay ni Nathan ang hinahanap niya sa lalaki. Nakangiti ka na naman, Glyza. Bati ni Tasha na hindi niya namalayang nakalapit na sa kanya. Break time nila. Tingnan mo mga message ni Nathan. Kulang na lang ay magtatalon si Glyza sa saya. Nagpapalipad hangin na sa kanya si Nathan. Ang hangin yun ay nangangamoy balikbayan box, amoy imported things. Amoy ginhawa. Amoy pangarap. Hinay-hinay lang, Glyza. Paalala ni Tasha. Sabi ko naman sa'yo, Tasha, trust me. Trust me, okay? Well, nagpapaalala lang naman ako. I know, but you must also understand that I know what I'm doing. Umiling-iling si Tasha. Binalikan ni Glyza ang pagte-text. Natapos ang break time na wala siyang ginawa kundi pindutin ang kanyang cellphone.
Inspirado siya sa buong shift at extra attentive sa kanyang mga customer. Glyza anak, kumain ka na ba? Tanong kay Glyza ng ina ng gabing yon. Kakauwi pa lang niya galing sa restaurant. Yes, mommy. Kayo, kumain na ba kayo? Yes, nag-bake ako ng chiffon cake. If you want, meron sa ref. Si mommy talaga. Napangiti siya. Malaki na rin ang ipinagbago ng kanyang ina. Noong una'y pumapalahaw ito ng iyak nang makita ang bagong tirahan. It wasn't exactly a small house. Sa katunayan ay may kalakihan pa ngayon. But it was simple. Kung hindi siya sanay sa mga simpleng bagay at pamumuhay, lalo naman ang kanyang mommy. Pero ngayon ay nakapag-cope na ang ina. Hindi na ito ganoon kapayat at nagbe-business pa nga. By the way, don't worry about the bills. Malaki ang kinita ko sa kasaba cake ko, iha. I didn't know na malakas palang kasaba cake. They loved my recipe. Excited na pagbabalita ng kanyang ina at bigla ay naawa siya rito. Nung nabubuhay pa ang kanyang ama, mahilig mang mag-bake ang ina ay may taga-prepare para dito. Mom, you don't really need to do that. Kasya naman ang sweldo ko sa atin, di ba? Even if I go out every weekend, may natitira pa rin sa sweldo ko. Mas malaki pa nga dahil sa service charge. Oh, don't be silly. Ikaw ang dalaga. Kung tutuusin, solo mo na dapat ang sweldo mo. Hayaan mo na ako, anak. Pero ano yung bagong band-aid na yan? Ani Glyza, sabay turo sa hinlalaki ng kanyang ina na nababalutan ng band-aid. Oh, don't mind this, anak. Sagot ng kanyang mommy, sabay kibit balikat. Medyo mahirap lang magbalat ng kasaba but I'm okay. And guess what? Nadagdagan pa ang order na carrot cake ng Saint Guevara sa akin sa Monday. Ang tinutukoy nito ay ang eskwelahang pinagrarasyonan ng mga bake sweets. Basta kung nahihirapan na kayo, wag na kayong mag-bake pa. Nonsense, dear. Bueno, kamusta naman ang trabaho mo? Any new suitors? Nakangiting pag-iiba ng kanyang mami sa usapan. Alam nito ang tungkol sa dalawang lalaking nakadate niya. Well, may bago. Si Nathan. Really? Is he cute? Parang teenager na tanong ng kanyang mami. He is. Plus, he's rich, mom. Oh, really? Nang haba ang nguso ng ginang. Must be some guy, ha? Yes, nakangiting sang-ayon ni Glyza. Siyempre pa ang unika iha ko kahit kailan. Pagkakaguluhan ng mga boys, manang-mana kayata sa akin. Proud na proud nitong sabi. Siyempre ma. You must go out always, iha. Aba, you're not getting any younger. You're already 25. Gusto ko na rin magkaapo at nang madagdagan naman ang lahi natin. I'm doing my best, mommy. May lakad ba kayo uli ni Tasha tomorrow? Wala, pahinga muna. Rest day nila ni Tasha bukas. Bueno, magpahinga ka na muna. Mukhang pagod na pagod ka. Alright, ma'am. Hinagka ni Glyza ang ina sa pisngi bago pumasok sa kanyang silid. Iha, bakit hindi mo dalhan si Tasha nitong cake? Tanong kay Glyza ng kanyang ina. Naabutan niya ito sa komedor na nagbe-bake. Nakahilera sa mesa ang 3 cake na umuusok pa. Sinulyapan niya ang relong nakasabit sa dingding. 8:00 pa lang ng umaga. Anong oras kayo nag-bake, ma'am? Tanong niya habang humihila ng silya para makaupo. Well, I woke up early today. May order sa akin na cake si Mrs. Castillo. Mrs. Castillo? Yes, yung isang mami dun sa Saint Guevara. Meron yatang mahjong session ngayon sa kanila at cake ang isa-serve niya for merienda. Diyan lang pala sila nakatira sa kabilang subdivision. Sagot ng ina habang inililipat ang cake sa magagandang kahon. Baka naman overwork na kayo. Hindi naman anak. Natatawang sabi ng ginang. Bahagya pang ikinumpas ang kamay. Inilapag nitong isang box sa tapat ng kanyang juice. Here sweetie, give this to Tasha, okay? Bahagya pa nitong tinapik ang kahon. Saka excited na sinilip ang oven. Oh, may nakasalang ka pa pala, ma'am? Usisa ni Glyza. Yes, Mrs. Castillo ordered 10 cakes, dear. Nahawa na siya sa ipinapakitang excitement ng kanyang mommy. Mukhang mabenta nga. Baka naman sa susunod mag-open na kayo ng sarili niyong bake shop. Who knows? Tumingin ito sa kisame, smiling wistfully. Basta let Tasha taste that cake. Tapos sabihin mo sa kanya i-promote sa mga kakilala niya. Natatawang tumango na lang si Glyza. Masaya siya na nakikita na nag-e-enjoy ang kanyang ina sa ginagawa nito. Paano kaya makikilala ni Glyza si Adam? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento.
Please like, share, subscribe para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po.